Tara, biyahe tayo mga kaibigan. Nga pala, nais ko lang ipabatid na bilang isang konduktor ng pampublikong sasakyan, ito ay may nakaakibat na obligasyon at responsibilidad. Mali kong iisipin na matapos magpasakay, manikit at maningil, okay na, natapos na ang trabaho, hayahay na. At pagkatapos nun, magpapababa na lang ng mga pasahero. Bilang isang konduktor, lalo na't nasa isang kumpanya, gaya din ng karamihan ng nangangamuhan, ay may mga regulations din na sinusunod o mga batas gaya ng sa inyong trabahong pinapasukan. Ang kaibahan lang sa linya ng trabaho ng pagiging konduktor ay marami kaming maaaring maging violation, lalo na't depende sa iba't ibang uri ng mga pasahero na makakasalamuha sa bawat takbo ng biyahe. Kaya naman kung maaari, lahat ng pag-iingat para maiwasan yung violation na pwede magawa ng isang konduktor. Ito ay dahil ang mga violations na nagagawa ay may kaakibat ng mga consequences. Pagkasuspinde o pagkatanggal sa trabaho ang maaaring maging bunga ng mali namin magagawa. Kaya naman sana ay maunawaan din kami kung minsan ay paghihigpit din na ipinapatupad ang konduktor. Kagaya nga ng paghahanap ng ID sa mga nagpapadiscount. Ang totoo, nasa batas naman po iyan. Kaya kung kayo ay hanapan ng ID kapag nagpapadiscount kayo, maaaring pakipresent na lang po. At wag po kayong magagalit na kung minsan ay mas marunong pa sa konduktor. Hindi naman po ibig sabihin nun ay wala na yung konsiderasyon. May mga bagay-bagay lang din naman na kailangan timpangin sa ganyang senaryo. Kung sa mga provincial operation na ipapatupad na mahigpit yan, tayo namang nandito sa city operation, napapagbigyan tayo sa mga ganyang bagay. Pero sana makiisa din naman po tayo para maging fair naman tayo sa lahat. Tapos, konting tip lang po para sa ikabubuti ng bawat isa. Kapag po masama ang pakiramdam nyo o inaantok na talaga kayo, pagsampan nyo pa lang sa bus, pwede na po kayo makisuyo sa konduktor, natikitan na kayo kaagad dahil sa magpapahinga na kayo at baka makatulog na rin. Nang sa gayon, kapag naningil yung konduktor, hindi kayo makakaligtaan at maiwasan na rin yung maaari maging violation kapag nasampahan ng inspektor. Hindi naman tayo pinagbabawalan na makaidlip sa bus bilang konsiderasyon na rin sa mga commuter na nakakaramdam ng pagod at puyat. Kung maaari lang, huwag natin kakalimutan yung obligasyon natin bilang mananakay. Ang siste po kasi kapag nanikit na yung konduktor at hindi po kayo nasingil dahil sa iba't ibang kadahilanan, gaya na lang kung nakatulog na po tayo kaagad. Nagkakaroon po kasi ng problema ang isang konduktor dahil hindi ito magtutugma sa bilang ng natikitan dun sa kanilang panikit kapag nagbilang na ito. Sige na lang po. Bago sakay pa po, makisige lang po dito tayo. Makikisuyin na lang po bago sakay, makisige lang. Bilang pagrespeto na din kasi sa ibang pasahero na nakabayad na at nagpapahinga na. Hindi rin naman kami basta nangangalabit na lang sa lahat ng mga nakaidlip. Dahil na rin sa istorbo magagawa namin na kahit patrabaho namin yon, wala naman kami magawa kapag napapagalitan din kami ng mga naistorbo namin na mga nakabayad na. Kaya sana naman, dahil nagbibigay din naman kami ng konsiderasyon sa inyo na makatulog sa bus, magbigay din naman sana kayong konsiderasyon sa mga konduktor. Hindi lang naman tayo sakay ng bus para matandaan tayo kapag natulog na kaagad. Madaming mananakay sa araw-araw, lalo na kapag ka-rush hour. Kaya naman, para sa ikabubuti ng bawat isa, magkusa na lang po tayo o gawin lang po natin yung ating responsibilidad bilang mananakay. Sabi nga, masarap mabuhay sa mundo kapag ka nagbibigayan, bigayan ng konsiderasyon at bigayan ng respeto sa bawat isa kahit na ano pa man ang estado sa buhay. At pagdating nga namin dito sa Avenida, dumiretso muna kami dito sa Malabon Street para dito muna kami pumarada. At dahil puyat at pagod din kami, kakain muna kami ng almusal bago kami matulog para makapagpahinga. Ito yung bisyo na ginagawa namin ng driver ko. Imbis na kung ano-anong ginagawa kapag ka nakaparada, natutulog na lang kami. Nang sa gayon, makabawi ng lakas at maikondisyon ng katawan bago mapalaban ng biyahe sa maghapon. At kahit abutin pa ng hating gabi, mayroon lakas ang katawan at isipan. Dahil sa trabaho nga namin, hindi pipwede na magkamali. At dapat lagi nasa good mood ka para magawa mo yung trabaho mo ng maayos. At kaibigan, ako nga pala si Marvin, isang bus conductor. At ito ang battle namin sa araw-araw. At bago nga magtapos ang video, nais ko lang i-shoutout itong 3 estudyante na nanggaling pa ng Quezon City at nagtyagang maghintay sa akin sa terminal
Kahit gabing-gabi na, hinintay pa rin nila ako. Naghalo tuloy yung hiya ko at pasasalamat sa inyo. Muli, maraming salamat sa mga kabataang sumusuporta na kagaya nyo. Kahit na hindi naman ako magaling sa ganitong larangan, napakasolid nyo. God bless sa inyo mga kaibigan. At syempre, shoutout din kay Mark. Shoutout din kay Pabs Rubes. At shoutout din kay Vince Ignacio. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan. Peace tayo. Nga pala, kaysa sugal i-promote ko lang tong Excite Clothing. Kung gusto niyo ng quality design, print, at materials, ito na mismo ang hinahanap nyo. Visit nyo lang yung kanilang page na Excite Clothing.